Kulang-kulang na 1,000 mangingisda ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa posibleng pagkawala ng kanilang hanap buhay dahil sa pagtatayo ng 2,000 ektaryang floating solar project sa Laguna de Bay. Sinabi ng grupo ng mga mangingisda ang kanilang pangangamba sa solar project na humaharang sa kanilang mga bangkang pangingisda at sinisira ang kanilang mga pantalan. Ang nasabing floating solar panel ay hindi lamang haharang sa mga daanan ng bangka, kundi sasaklawin ng proyekto ang mga daungan, at wala rin mga sinabing alternatibong daanan o daungan para sa mga maliliit na mga mangingisda sa lugar. Sinabi rin ng mga grupo ng mangingisda sa Laguna de Bay na nadismaya sila dahil sa hindi sila kinonsulta bago magplano ng proyekto na sasaklaw sa mga pangisdaan, hindi pa isinama sa plano kung papaano ang mangyayari sa mga kabuhayang maaapektuhan sa lugar na tanging doon lang umaasa ng pagkikitaan. Ayon sa grupo, ang solar project na nai-auction na ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ay sasaklawin ang ilang lugar sa lalawigan ng Laguna, kabilang ang Calamba, Cabuyao, at Santa Rosa. Sinabi rin ng pamalakaya na ang proyekto ay magdudulot ng negatibong epekto sa kabuhayan ng hindi bababa sa kulang-kulang na 9,000 rehistradong mangingisda at mahigit 2,000 individual na bahagi sa aquaculture sa lalawigan ng Laguna. Ipinahayag din ng grupo ng mga mangingisda na makikipag-ugnayan sila sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno, kabilang ang LLDA at Department of Environment and Natural Resources, para iharap ang kanilang karapatan at paninindigan laban sa profit-driven and destructive na proyekto. Sa kabilang banda naman, sinabi ng Manila Electric Company o Meralco na ibababa ang singil sa kuryente para sa buwan ng Hunyo dahil sa staggered collection ng generation cost mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ito ay isang turnaround mula sa nakaraang anunsyo ng kumpanya ng pagtaas ng rate, kasunod ng utos noong June 13 mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Inutusan ng komisyon ang lahat ng distribution, utilities, at electric cooperative sa bansa na istagger ang koleksyon ng mga singil na sumasaklaw sa mga pagbili ng wholesale electric spot market sa buwan ng supply ng Mayo sa 4 na pantay na buwan ng installment simula ngayong buwan ng pagsingil hanggang Setyembre 2024. Humingi rin ng pangunawa ang Meralco sa mga naantalang mga bayarin habang ipinapatupad ang bagong kautusan na inilabas ng ERC. Tiniyak din ng Meralco na magpapatupad sila ng mga adjusted due date para mabigyan ng sapat na oras ang mga customer na magbayad ng kanilang mga bayarin. Dahil sa anunsyong ito, magkakaroon ng halos 1.97 pesos kada kilowatt-hour na pagbaba sa singil sa kuryente sa Hunyo, sa halip na pagtaas ng 0.64 pesos kada kilowatt-hour. Ibinaba nito ang kabuuang rate para sa isang average na sambahayan sa 9.45 kada kilowatt-hour, pababa mula noong nakaraang buwan. Ayon sa Meralco, ang pagsasaayos ay hahantong sa pagbaba ng 392 pesos para sa consumer na kumokonsumo ng 200 kWh. Gayunpaman, sa kabila ng paghahayag na pagbababa dahil sa kautusan ng ERC, sinabi ng Meralco na inaasahan ang mga mas mataas na generation charge sa susunod na 3 buwan. Dagdag pa ng Meralco, sa mga na-defer na gastos, at ang kamakailang utos ng ERC, ay humigit kumulang din sa 0.77 pesos kada kilowatt-hour ang idadagdag bawat buwan sa generation charge sa July hanggang September na bills. Nauna nang ipinagpaliban ng Meralco, Quezon Power Philippines, San Buenaventura Power Corporation, at South Premier Power Corporation ang 500 milyong pesos na generation cost para mapahina ang epekto ng tumataas na pass-through charge sa mga customer ng Meralco. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.